Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Formal ko na pong binubuksan ang pagdinig na ito. At ito pong inquiry on the policies of television networks and artist management agencies in relation to complaints of abuse and harassment. Ito po, ngayong araw na ito, nakatakda po na magkaroon pa tayo ng mga panauhin na magbibigay po ng kanilang mga karanasan at mga reklamo sa mga individual, sa mga tao na nagtatrabaho din po sa mga network. Sa aming pong pag-uusap, sa aming pong pagkasunduan, nagpasya po kami na cancelin lahat ang mga panauhin na ito. Sapagkat sa amin pong pagpupulong ng aking patawagin po nating battery of lawyers, kasi hindi naman po ako lawyer, hindi din naman po ako liar, pero hindi po ako nagpapanggap. Sa amin pong pag-uusap, wala na pong maitutulong ang pagiging sensationalized ng paksa na ito. Kung hahayaan po nating magsalita pa ang mga nagrereklamo at hahayaan naman nating magsalita din pabalik yung mga inireklamo, mag-aaksaya lang po tayo ng pera ng taong bayan. Ang nais po nating gawin ngayon ay ipaalam po sa inyong lahat, sa lahat po ng nais na lumabas at magsalita, nandito po siyempre ang Senado para sa inyo, pero hindi po at the expense ng pera ng taong bayan. Hindi na po natin sasayangin pa ang resources ng taong bayan na magdidinig pa po tayo dito, paulit-ulit lang naman ang maririnig natin. Pero siyempre, hindi po natin iniisang tabi ang mga reklamo nito. Tayo po ay naglinang, hindi po ako. Kasama po ang mga naging panauhin nating mga abogado at kasama po ang ating mga abogado rin. Tayo po ay nakapaglinang ng mga panukala para sagutin po, ito na po yung magiging panangga. Ito na po ang magiging shield ng mga gustong magsalita, yung mga gustong magreklamo sa ngayon. Ito na po ang magiging sandigan ninyo kung ito po ay magiging batas. Ang ibig pong sabihin, nakuha na po ng komite nito ang gusto namin. Ano po ba ang gusto namin? Ang amin pong mandato ay gumawa ng panukalang batas para maging batas. Hindi po kami para maging husgado. Hindi po ako huwes at wala pong huwes dito sa komite na ito. Wala po kaming sinasabi dito na siya ang guilty. Kaya yung mga bumabatikos po dito sa komite na ito na kami daw ginawa na namin guilty si ganito, guilty si ganon. Wala po kaming sinabing ganon. Kami po ay gumawa ng mga batas, panukalang batas. At ito po, siyempre, ipinagpapasalamat po natin sa mga abogado na nag-research, nagsunog ng mga kilay, at ito po ay na-file na. Ito po ang Senate Bill number 2777. Ang panukalang ito ay naglalayong magbigay ng mas mabigat na parusa. Kasama po ang kamatayan. Yan, hindi pa nga po natin yan na isusulong pa yung death penalty, pero ito po ay naandoon na sa dating batas, pero hindi lang po ito inaakibat sa mga medyo meron pong diskriminasyon pagdating sa lalaki, wala pong ganito Ito po binabago natin. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong magbigay ng mas mabigat na parusa kasama ang kamatayan laban sa sexual assault sa pamamagitan ng
pagpapalakas ng kasalukuyang Anti-Rape Law of 1997. Layunin po nito na tiyaking hindi lang mas malakas ang ating mga batas, kung hindi mas gender responsive. Dahil parehas pong lalaki at babae ang biktima ng sexual assault. Kasama na po dito, siyempre po, ang ating pong ginagalang na mga LGBTQ. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, ang reclusion perpetua hanggang kamatayan ay ipapataw kung ang rape ay ginawa na gamit ang deadly weapon o ginawa ng dalawa o higit pang tao. Ang biktima ay nasiraan ng bait dahil sa nangyaring rape. May homicide na nangyari sa pagtangkang rape. Ang rape ay ginawa kasama ang aggravating o qualifying circumstances sa artikulo. Yan po yung isang panukalang batas na atin pong nalinang. Ito po yung nasilip natin, na research po ng mga abogado na itong batas na ito medyo obsolete na po. Hindi po siya gender responsive. Kaya ito po ay palalakasin natin ng batas na ito para makinabang po dito ang mga biktima ng maging lalaki man o babae o LGBTQ. Ang Senate Bill number 2778, ang panukalang ito naman po ay may layuning i-professionalize ang talent management industry. Isa sa mga probisyon ng Senate Bill 2778 ay ang pag-require ng lisensya na epektibo ng 1 taon para sa talent management outfits galing sa Department of Labor and Employment. Hindi na po pwede, ibig pong sabihin, yung wala naman po tayong dinidiscriminate. Ang gusto lamang po natin, mawala na yung practice na yung mga nagiging talent manager o yung mga nagiging talent scouts po, hindi naman po nagkaroon ng tamang edukasyon man lang o seminar man lang kung paano po maging manager o maging handler. Hindi po pwede yung pinabili lang ng suka, magiging talent manager na ho o magiging talent coordinator. Hindi na po pwede yan dahil doon po nag-uumpisa. Doon po sa aming industriya, doon po nag-uumpisa lahat ang mga malulungkot na ganap patungkol sa sexual harassment and abuse. Sa ilalim po nito, maaaring mga siwa o magmay-ari ang mga media network ng talent management company. Ngunit, ang kumpanya ay ituturing na separate and independent entity. Ang media network rin po ay mananagot na magbayad ng danyos kung ang talent manager, kung saan ito may kontrata, regular employee man siya o hindi, ay na-convict ng rape, sexual assault, sexual harassment o violence. Ibig pong sabihin, meron na pong obligasyon ang media network po na mananagot din po sila na magbayad ng danyos. Opo, hindi po pwede na wala pong damages. Hindi po pwede na ang media network ay hindi po wala silang parte kung yung pong inireklamo ay makonvict. Ito po, ito po yung pangatlo. Senate Bill number 2810. Ang panukalang ito ay naglalayong taasan ang mga multa sa mga lalabag sa sinasaad ng Safe Spaces Act or the Bawal Bastos Law. Ito po'y binasa ko, napakaganda po ng batas na ito. Habang binabasa ko po ito, ako ay talagang wala naman po akong ibig sabihin, pero napakalapit nito sa mga katuruan sa
sa Islam yung distansya, bawal mo nang tingnan, bawal mong hawakan. Nakakatuwa lang po, ay iniimbita ko po ang mga taong bayan natin. Basahin niyo po ito. Talagang ito, kailangan po nating malaman ito dahil bawal na po si Casanova ngayon. Alam niyo, yung may mga naging practice po. Hindi lang po ito practice ng mga kalalakihan, ano? Pati po ang kababaihan, meron na po talagang nakasanayan. Dahil sa, alam nyo, ang henerasyon natin, iba't iba umiikot ang henerasyon. Ang henerasyon ngayon, iba na sa henerasyon namin. Marami doon sa henerasyon namin na hindi mo na pwedeng gawin ngayon. Dahil lalabag ka na rito sa batas na to. Kaya dapat po magkaroon tayo ng malawakang pagpapaliwanag dito sa batas na ito. Ito po ay tugon natin sa mga pahayag at patotoo na hindi iniinda ng mga kumpanya ang maliliit na halaga ng multa na nakasaad sa ating kasalukuyang batas. Nagdagdag din po tayo ng exemplary damages mula sa mga employer kung magkakaroon ng conviction sa mga nakasuhan ng harassment sa lugar ng trabaho. Kasalukuyan po ay binubusisi rin po namin ang posibilidad ng pagpapataw ng danyos sa mga employer ayon sa law on torts. Bukod po rito, patuloy ang aming pakikiugnayan sa kagawaran ng hustisya upang mapag-aralan po ang maaaring pagbabago sa ating revised penal code na nabuo pa noong 1930s. Gayon din po sa ating Family Code of 1988. Ito po yung sinasabi ng maraming kababayan natin, bakit na po tayo napunta na dito sa Revised Penal Code at sa Family Code. Alam niyo po, hindi po tayo pwedeng pagka nababanggit itong mga code nito, hindi po natin to pwedeng isawalang bahala. Dahil ito pong mga code nito, ito po ay dito pa rin nagbabase ang ating mga huwes. Kung ito po ay ginawa pa noong 1930s, may goodness naman, mag 100 years na po ito, ilang taon na lang, siguro naman, obvious naman po, na dapat na po natin ito talagang bisitahin muli at yung mga nakasaad po dito, pag-retire rin na po natin. Gumawa na po tayo ng mga bagong penal code at family code. Natutugma po yan sa panahon natin ngayon. Alam nyo, nakakatawang isipin na pinagtatalunan ito hanggang sa ngayon kung kailan babaguhin ito. Pambihira naman, no? Gustong-gusto nating umusad pero ang tagal nating magbago. Pero maganda naman ang balita dahil ang sabi po ng DOJ nung kausap natin sila, meron na pong mga hakbang para itong mga code na ito makasabay na po sa panahon ngayon. Nakakalungkot pong isipin pero naniniwala po ako na nakapag-commit sa atin ang DOJ na makikipagtulungan po sa ating opisina para magawa po natin ng pinakamabilis na ito pong mga code na ito ay mabago. At siyempre po naman, bilang panghuli, tayo po ay nagpapasalamat din sa Office of the Court Administrator po ito ng Supreme Court sapagkat napag-usapan din po natin ng pagdinig na pag-aaralan po nila na magkaroon ng korte particular po na tatalakay sa mga kaso ng sexual harassment doon po sa workplace. Yun po ang ating pakiusap sa kanila dahil sa ating pong paniwala. Yan pong sexual harassment, pagka ginawa mo yan, halimbawa nangyari yan sa isang lugar na pinairal nung nakatataas ang kanyang kapangyarihan para puwersahin ang isang tao, labagin ang karapatan ng isang tao, morally, physically, lahat na sexual
palagay ko po yung isang bagay na yan ay pwedeng pag-umpisahan talaga ng mental health problem. Kaya hindi po ito dapat patagalin. Pag ito ay nagkaroon ng kaso, kailangan po desisyonan kagad. Hindi po ito pwedeng isa po yan sa mga dahilan kung bakit kami nag-cancel ng mga bisita po namin ngayon, sapagkat sa kadahilan ng yung iba pong kaso medyo may katagalan na po. Ang hirap na pong ipangako sa kanila na meron pa po tayong magagawa dahil wala naman po tayong, marami po tayong mga batas na dapat, panukalang batas na dapat isulong sa pangyayaring ito. Para po yung mga katulad po niyan, ng mga cold case, yung mga tinatawag na matagal nang nangyari, ngayon bubuksan, ngayon irereklamo yung isang tao, yung inireklamo meron ng pamilya o yung inireklamo, mapakabigat po ng usapin nito. Pinagmumulan po siya ng napakadaming, nagiging sensationalized po siya. Kaya nagdesisyon po kami na ito na lang. Meron na tayong mga batas na panukalang batas, ito na. Igawin na natin to, i-file na natin ito at mapunta sa mga komite katulad ng Committee on Justice o mapag-aralan doon para maging batas at mapigil na po kung ano man yung mga mangyayari pa. Yung mga nangyari na ng matagal na, tingnan po natin kung anong panukalang batas ang pwede nating malinang para maharap po yung mga reklamo at mga karanasan nitong mga taong gustong magsalita ngayon. Titingnan po natin, pero sa ngayon, sa ginawa po namin pagdinig, yan po yung mga batas na aming panukalang batas na amin nalinang. Meron pa pong isa, pero pinag-aaralan pa po namin ng maigi, lalong-lalo na po yung ating mga abogado, yung pong halimbawa, yung media network na inireklamo ng isang empleyado nila o artista o news reporter o kahit sino doon sa media network na nagreklamo na napagkaisahan na wag na siyang bigyan ng trabaho. Inaksyonan nga nung media network, sinuspindi nga yung nireklamo ng tao, pero nung nasuspindi na yung inireklamo, yung nagreklamo naman hindi na binigyan ng trabaho. Nawalan na ng buhay dun sa buong industriya niya o dun sa buong workplace niya kahit saan siya lumipat na trabaho. Dahil may koneksyon yung opisinang yon, hindi na siya nagkaroon ng trabaho, kailangan po merong matinding kaso dyan. Kailangan merong batas dyan na hindi dapat kailanman magkaroon ng conspiracy doon sa taong nagreklamo. Hindi pwede, kailangan meron po yung moral damages. Pinag-uusapan po namin, napag-desisyon ng kagabi na walang criminal liability. Pero sa damages, civil dapat meron. Moral damages meron. O hindi po pwedeng wala. Yan po ang aming ganap ngayong araw nito. Bilang panghuli po, hindi po muna natin i-adjourn ang pagdinig ng committee ito ukol po sa ating pagsta bilang pagbibigay daan po sa sino mang legal, sino mang abogado. Abogado po, uulitin ko po kung sino man pong merong siyang nasa isip na pwede natin gawing panukalang batas na patungkol po dito, inaanyayahan po namin kayo magsalita bago kami mag-adjourn. Bibigyan pa po namin kayo ng isa pang pagkakataon. Pero wag na po kayo sanang maging, ang dating maging, parang ito po maging platform natin para tayo po mag-grandstanding o gumawa ng pangalan. Hindi po ito, sayang po ang pera ng taong bayan. Ang hinihingi ko po yung mga abogado na meron po kayong nasa isip na baguhin pa, idagdag. Inaanyayahan ko po kayo. Kung wala na po, sa susunod, i-adjourn na po namin ito. Gusto lamang po namin sabihin sa lahat na narinig namin ang inyong mga hinaing. Kahit po sa mga social media,
na lumalabas ng mga artista, mga reporter na mga nagsasalita ngayon na sila ay naging biktima ng sexual harassment, kaisa po nyo kami. Pero itong mga bagay na ito, pwede po natin itong pag-usapan sa labas na ng pagdinig ng Senado. Sa ngayon po, meron na po tayong mga batas na panukalang batas na nalinang at hayaan na po natin na itong mga panukalang batas na ito ay mapasakamay po ng mga komite kung saan ito mapupunta at isang araw ito po ay maging batas, inshallah. Muli po, nagpapasalamat po ako kay Ginoong Nino Mulak, kay Ginoong Sandro Mulak, sa kanilang mga abogado, sa NBI, maraming salamat po sa mga network, sa GMA, sa TV5, IBC 13, ABS-CBN, sa mga inireklamo, kila Jojo, kila Richard, sa mga abogado nila, maraming salamat kay Attorney Lorna Kapunan, kay Gerard, kay Attorney Topacio, sa lahat po, sa DOJ, maraming salamat po sa inyong lahat na aming naging bisita at malaki po ang naitulong nyo. Sa ngayon po, 4 na panukalang batas po ang nagawa natin patungkol po sa pagdinig na ito.